Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang makapal na ulap ng alikabok ay bumalot sa mga guho ng Babilonya habang ang mga tauhan ni Elena ay patuloy na naghuhukay. Nakalibing ang kasaysayan sa bawat tipak ng bato, ngunit ang kanilang natagpuan sa araw na iyon, ang bla na may numerong 2,520 ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang gawain. Subalit, kasabay nito, tila may mabigat na hangin na pumaligid, na parang may kakaibang puwersang nagmamasid. Habang nag-agahan sa kanilang kampo kinabukasan, si Elena ay tahimik na nagbabasa ng mga tala mula sa Biblia. Nahanap niya ang bahagi kung saan binanggit ang panaginip ni Nabucodonosor, ang hari ng Babilonya. Sa kanyang isip, bumuo ang imahe ng isang higanteng puno na nagbibigay ng lilim sa buong mundo, ngunit biglang pinuputol at natatalian ng bakal at tanso. Daniel 4, bulong niya sa sarili habang binabasa ang tungkol sa interpretasyon ng panaginip. Ang puno ay ang hari mismo, ngunit ito rin kaya ang Babilonya. Tumikim si Ea mula sa kabilang mesa, hawak ang isang tasang tsaa. Mukhang abala ka sa pagbasa, Elena. May nahanap ka bang mahalaga? Tumango siya, ngunit halatang nagdadalawang isip kung dapat bang ipaalam kay Ahmed ang kabuuan ng kanyang iniisip. Ang panaginip ni Nabucodonosor parang hindi lang ito tungkol sa kanya bilang hari. Sa palagay ko, ito ay sumasalamin din sa pagkahulog ng Babilonya bilang isang kaharian. Yenan, sagot ni Ahmed, bahagyang napaisip. Ngunit bakit tila konektado ito sa numerong nakita natin sa tabla? Sa halip na sagutin siya, ibinalik ni Elena ang atensyon sa kanyang aklat. Ang ideya na ang 7 panahon ay maaaring sumisimbolo sa mga taon ng kaharian na walang tunay na tagapamahala ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ngunit bakit tila may umuulit na pattern ang kasaysayan? Pagkalipas ng tanghali, habang abala ang lahat sa paghuhukay, muling nagpakita si Nathan Blackwood, maseryoso ang ekspresyon sa mukha. Ngayon, may hawak siyang isang maliit na folder. Dumiretso siya kay Elena at inabot ito sa kanya. Basahin mo ito, maikli niyang sabi. Agad na binuksan ni Elena ang folder. Naroon ang mga larawan ng iba't ibang inskripsyon mula sa iba't ibang lugar, lahat ay may kinalaman sa numerong 2,520. Mayroong mula sa Persia, Ehipto, at maging mula sa Roma. Tumigil ang kanyang mata sa isang detalyeng tila nagkokonekta sa lahat ng ito. Ang numerong ito paulit-ulit na lumalabas, anya. At tila may kinalaman ito sa pagbagsak at muling pag-angat ng mga kaharian. Tama ka, sagot ni Nathan. Ang mga sinaunang propesya ay madalas na may doble o triple na kahulugan. At ang mga ito ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi para rin sa hinaharap. Tumayo si Elena, binuksan ang laptop niya, at ipinasok ang bagong impormasyon mula sa folder. Sa gitna ng kanyang pag-aaral, biglang pumutok ang isa sa mga generator ng ilaw ng kampo. Nagdilim ang paligid, at ang ingay ng alingasngas mula sa disyerto ay tila nagdala ng malamig na pangamba sa lahat. Anong nangyayari? Sigaw ni Ahmed mula sa malayo. Ang bulo sa paligid ay tila nagdulot ng kaba kay Elena. Ngunit sa kabila ng ingay, bumalik ang kanyang isip sa binasa niya kanina. Ang imahe ng puno sa panaginip ni Nabucodonosor ay parang nabuhay sa kanyang isip. Naputol ang puno, ngunit ang mga ugat nito ay nanatiling nakabaon sa lupa. Sa kabila ng pagkakatalian nito, may pangakong muling babangon ito. Nathan, tanong niya habang nagmamadali itong tumulong sa mga tauhan. Ano ang koneksyon ng lahat ng ito sa kasalukuyan? Elena, sagot ni Nathan ng walang alinlangan, ang puno ay hindi na lamang isang simbolo. Ang ugat nito ay nananatili at sa tamang panahon, ito ay muling babangon. Ang kanyang boses ay malamig ngunit sigurado. Napaisip si Elena habang patuloy ang kaguluhan sa paligid. Ang kanyang tanong ay hindi lamang para kay Nathan, kundi para rin sa sarili. Gaano kalalim ang nakaraan sa kasalukuyan at paano ito magbabago sa hinaharap? Sa gabing iyon, habang nag-iisa si Elena sa kanyang tolda, ang katahimikan ay tila may dalang mga sagot na ayaw pang magsalita. Ngunit sa dilim, naramdaman niya ang bigat ng kanyang natuklasan, isang pananaw na hindi lamang para sa kasaysayan, kundi sa kanilang panahon mismo. Ang gabi ay mas mahaba kaysa sa inaasahan ni Elena. Ang ingay ng generator na nasira kanina ay tila nawala na, ngunit ang kanyang isipan ay nag-ingay pa rin. Ang imahe ng puno, ang numerong 2,520 at ang mga pag-ugnay na ginawa ni Nathan ay tila mga piraso ng palaisipan na pilit niyang binubuo.
Naglalaman ba talaga ng lihim na babago sa kasaysayan ng Bla? Hindi niya mapigilan ang sarili. Lumabas siya ng tolda, hawak ang kanyang flashlight, at muling binalikan ang hukay kung saan nila nahanap ang Bla. Sa kabila ng kadiliman, naramdaman niya ang bigat ng lugar, parang ang buong lugar ay nanonood sa kanya. Habang iniilawan niya ang lupa, may naramdaman siyang presensya. Sa likuran niya, muling nagpakita si Nathan, nakatayo sa kadiliman. "Alam kong babalik ka rito," sabi nito. Hindi niya namalayang nandoon siya. Napatingin si Elena sa kanya, halatang nagulat ngunit hindi natatakot. "Ano ba talaga ang alam mo tungkol dito, Nathan? Ano ang dahilan kung bakit mo ako tinutulungan?" tanong niya, ang boses ay puno ng pagdududa. Ngumiti si Nathan, ngunit malamig ang kanyang ekspresyon. "Hindi ako tumutulong, Elena. Ako'y nagmamasid. Ang Bla na iyon ay bahagi ng isang mas malaking kwento, at ang bawat detalye ay mahalaga. Ang tanong ay, handa ka bang malaman ang buong kwento?" Sa halip na sumagot, itinuon ni Elena ang flashlight sa Bla. Ngunit bago pa niya magamit ang pagkakataon upang magsaliksik muli, narinig nila ang isang tunog mula sa hindi kalayuan, parang isang anino sa disyerto na nagmamadaling naglalaho. "Sino yon?" tanong ni Elena, pabulong ngunit puno ng kaba. Tumikim si Nathan at tiningnan ang direksyon ng tunog. "Hindi ko alam. Pero mas mabuting mag-ingat ka. Hindi lahat ng naghahanap ng katotohanan ay naghahanap nito para sa mabuting layunin." Kinabukasan, bumalik si Elena sa kampo upang ipagpatuloy ang pagsusuri sa Bla. Ngunit ngayon, sinimulan niya ang isang mas masusing pagsusuri. Ginamit niya ang mga modernong kagamitan upang makita ang mga ukit na hindi halata sa unang tingin. Sa kanyang sorpresa, may isa pang hanay ng mga simbolo na tila naitago sa ibabaw ng luwad. Tingnan mo ito," tawag niya. "May mga simbolong hindi natin nakita kagabi. Parang mga koordinado." Lumapit si Ahmed at sinuri ang kanyang natuklasan. Kung ito ay mga koordinado, saan kaya ito patungo? Sa isa pang lokasyon ng Babylonia o sa mas malayong lugar? Ang tanong ay nagdala ng bigat sa grupo. Agad na nagbigay ng pahintulot si Ahmed na gamitin ang mga mapa ng rehiyon upang suriin kung saan tumutugma ang mga numerong iyon. Sa kanyang pagkagulat, tumuro ang mga koordinado sa isang lugar sa Europa. Samantala, si Nathan ay tila mas lalong nagiging misteryoso. Sa bawat pagkakataon na sinusubukan ni Elena na itanong ang tungkol sa koneksyon niya sa mga natuklasan, ito'y umiiwas. Ngunit isang araw, habang nag-aayos si Elena ng kanyang mga kagamitan, iniwan ni Nathan ang isang maliit na sulat sa kanyang mesa. Sa sulat, may nakasulat lamang na, "Ang puno ay buhay pa rin. Ang mga ugat nito ay malalim. Mag-ingat sa anino." Binasa ito ni Elena ng paulit-ulit. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang koneksyon ng anino sa kanilang paghahanap? Habang mas lalo nilang sinisiyasat ang mga pahiwatig, unti-unti nilang natutuklasan na ang mga inskripsyon sa Bla ay hindi lamang tumutukoy sa nakaraan. Tila ito'y isang babala para sa hinaharap. Sa isang bahagi ng ukit, may binanggit na 7 tagapagbantay na dapat humadlang sa pagbagsak ng mundo sa ilalim ng isang leader na tinawag na ang Halimaw. Ang Halimaw, bulong ni Elena habang binabasa ito. Ito ba ang tinutukoy nila bilang ang Antikristo? Habang nagtatagal ang kanilang paghahanap, mas dumarami ang mga elemento ng misteryo. May mga kakaibang kaganapan sa kampo, mga ilaw na biglang nawawala, mga kagamitan na tila nawawala sa lugar. At ang pinakamalala, isang gabi nawawala si Nathan. Ang kanyang mga gamit ay naiwan sa tolda, ngunit tila siya ay naglaho na lamang sa hangin. Anong nangyayari dito? Tanong ni Ahmed nang makita niyang hindi na bumalik si Nathan. Ngunit si Elena, sa halip na matakot, ay nagkaroon ng kakaibang sigasig. Parang alam niyang may mas malaking nangyayari kaysa sa inaakala nilang lahat. Ang umaga ay tila isang pahina ng katahimikan pagkatapos ng kabuluhan ng nakaraang gabi. Si Elena ay gising ng maaga, hindi dahil sa alarma o ingay, kundi dahil sa bigat ng katanungan na bumabagabag sa kanya. Ang pagkawala ni Nathan ay parang malupit na tanong na iniwan sa hangin, sino siya talaga, at ano ang papel niya sa misteryong ito? Habang iniinom ang mainit na kape sa ilalim ng lilim ng malaking tolda, iniisip niya ang mga salitang iniwan ni Nathan, ang puno ay buhay pa rin. Ang mga ugat nito ay malalim. Mag-ingat sa anino. Sa gitna ng pagninilay, lumapit si Ahmed, may hawak na makapal na aklat sa kanyang kamay. Elena, mukhang hindi ka mapalagay, sabi niya, tahimik na umupo sa tapat niya.
Bakit ko nga ba mararamdaman yon? Lahat ng ito, ang bla, ang numerong 2,520 at ang pagkawala ni Nathan, parang isang malawak na palaisipan na walang sagot, tugon niya, halos binubulong sa kanyang tasa. Si Ahmed ay ngumiti ng bahagya, ngunit halatang seryoso. May nahanap ako sa mga tala ko kagabi. Mukhang may koneksyon ito sa mga panaginip ni Nabucodonosor at sa sinasabing 7 panahon. Gusto mo bang tingnan? Tumango si Elena. Habang binubuksan ni Ahmed ang aklat, ipinakita niya ang isang pahina na may diagram ng isang puno, katulad ng naisip ni Elena mula sa mga propesya. Sa ilalim ng puno, nakasulat ang mga salitang, ang bawat ugat ay may anino, ngunit hindi lahat ng anino ay masama. Hindi ito nagmumula sa propesya ni Daniel, Elena, sabi ni Ahmed. Ito ay mula sa isang hindi masyadong kilalang sulat na sinasabing isinulat ng mga huling pari ng Babylonia bago ang pagbagsak nito. Mukhang ang puno ay hindi lamang simbolo ng kaharian, kundi ng mga siklong paulit-ulit sa kasaysayan. Nag-isip si Elena, hinahaplos ang gilid ng kanyang tasa. Kung ang puno ay simbolo ng siklo, ibig sabihin ba nito, ang pagbagsak ng Babylonia noon ay isang pahiwatig ng pagbagsak ng iba pang kaharian sa hinaharap? Hindi lang yon, dagdag ni Ahmed. Ang mga siklong ito ay tila nagpapahiwatig na may darating na muling pagbabangon ng Babylonia. At kung tama ang teorya natin, hindi na ito tungkol sa lupa ng Babylonia sa Iraq. Ito ay tungkol sa ideya ng isang Babylonia na babangon saan man sa mundo. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Elena sa hukay kung saan natagpuan ang bla. Habang binabasa ang mga ukit, napansin niya ang isang bagay na hindi niya napansin dati, ang pattern ng mga linya sa likod ng bla. Hindi ito bahagi ng cuneiform, ngunit tila isang uri ng mapa o diagram. Mabilis niyang tinawag si Ahmed. Ahmed, tingnan mo ito. Hindi ba't parang ito ay isang uri ng ruta? Tanong niya habang tinuturo ang mga linya. Sinuri ni Ahmed ang nakitang ukit. Mukhang tama ka. Pero saan kaya ito tumuturo? Kinuha nila ang mapa ng rehiyon at sinimulan nilang i-overlay ang nakita nila sa tila. Sa kanilang gulat, tumuturo ang mga linya sa isang lugar na nasa Europa, isang lugar na ngayon ay bahagi ng modernong Alemanya. Kinabukasan, nagdesisyon si Elena na kunin ang bagong natuklasang pahiwatig. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit at naghanda para sa isang mahabang biyahe. Ngunit bago siya umalis, iniwan niya ang ilang tala kay Ahmed, sakaling may mangyari sa kanya. Sigurado ka ba dito, Elena? Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa iyo doon, tanong ni Ahmed habang iniabot ang isang maliit na journal. Tama ka, Ahmed. Hindi ko alam. Pero ito ang tanging paraan para malaman ko kung ano talaga ang papel ng numerong ito at ng mga propesya. Salamat sa lahat, sagot niya na may bahagyang ngiti ngunit puno ng kaba. Ang biyahe ni Elena patungong Alemanya ay tila isang paglalakbay pabalik sa kasaysayan. Habang lumilipad ang eroplano, hindi maalis sa kanyang isip ang mga inskripsyon at ang kakaibang pagkawala ni Nathan. Sino nga ba si Nathan? At bakit parang alam niya ang lahat ng ito bago pa man sila makatagpo ng bla? Pagdating niya sa Berlin, mabilis siyang nagtungo sa isang maliit na aklatan na kilala sa pagkakaroon ng mga bihirang dokumento ng kasaysayan. Sa kanyang pagsasaliksik, natagpuan niya ang isang lumang tala na nagmula sa panahon ng Cold War. Nakasaad doon ang isang serye ng mga plano para sa muling pagsasama-sama ng silangang at kanlurang Alemanya, isang plano na tila hindi lamang politikal, kundi may malalim na relihiyosong kahulugan. Habang binabasa niya ang mga dokumento, may lumapit na matandang lalaki sa kanyang mesa. Ikinagagalak kong makita kang interesado sa mga sinaunang misteryo, senorita, sabi nito sa wikang Aleman, ngunit halatang marunong mag-Ingles. Nagulat si Elena ngunit nagpasalamat. Ano po ang alam ninyo tungkol dito? Tanong niya, ipinapakita ang kopya ng inskripsyon mula sa tbla. Ang matandang lalaki ay ngumiti. Iyan ay bahagi ng isang kwento na mas matanda pa kaysa sa Roma. Ang ugat ng Babylonia ay nasa puso ng Europa ngayon. Ngunit mag-ingat, Hija. Ang mga naghahanap ng kasagutan ay kadalasang natatagpuan ang mga bagay na hindi nila nais malaman. Sa kanyang mga salitang iyon, biglang tumayo ang matanda at iniwan siya. Ngunit sa kanyang mesa, iniwan nito ang isang maliit na papel na may nakasulat, huwag mong ipagwalang bahala ang anino. Sa sumunod na mga araw, patuloy si Elena sa kanyang pagsasaliksik. Napagtanto niya na ang mga inskripsyon sa tbla ay tila may kaugnayan sa kasaysayan ng Alemanya, mula sa pagbagsak ng Berlin Wall hanggang sa pagsilang ng European Union.
Ang ideya ng isang muling pagsilang ng isang makapangyarihang kaharian ay tila totoo, ngunit ito ay hindi lamang politikal, may mas malalim itong espiritual na ugat. Ngunit habang dumarami ang kanyang nalalaman, dumarami rin ang mga banta. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pabalik sa kanyang hotel, napansin niyang sinusundan siya ng isang lalaki. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang silid at siniguradong nakalock ang pintuan. Sa kanyang paghinga ng malalim, naalala niya ang mga salitang iniwan ni Nathan, mag-ingat sa anino. Ang umaga ay malamig sa Berlin, ngunit ang utak ni Elena ay tila nag-aalab sa dami ng tanong na nagtatambol sa kanyang isipan. Sa kanyang silid sa isang maliit na hotel, binuksan niya ang kanyang laptop upang muling suriin ang mga tala na nakuha niya sa kanyang paglalakbay. Ang mga koordinado mula sa tabla ay malinaw na nagtuturo sa Alemanya, ngunit paano ito konektado sa kasaysayan ng Babylonia? Habang iniisa-isa niya ang mga dokumento, napatigil siya sa isang tala mula sa isang makalumang aklat na natagpuan niya sa aklatan noong nakaraang araw. Isa itong ulat tungkol sa pagbagsak ng Berlin Wall noong 1989 at kung paano ang unyon ng silangan at kanlurang Alemanya ay tila nakaugat sa isang serye ng mga desisyon na puno ng simbolismo. Sa ilalim ng larawan ng pamosong Berlin Wall, may isang linya ng teksto na nagbigay ng lamig sa kanyang balat. Ang pagbagsak ng dingding ay magbibigay daan sa ugat ng puno upang muling umusbong. Napakapit si Elena sa gilid ng mesa. Sa mga propesya ng Daniel, ang puno ay tila isang simbolo ng Babylonia. Ngunit paano naging bahagi ang Alemanya sa kwento? Kinabukasan, nagtungo siya sa Reichstag, ang sentro ng politika ng Alemanya. Hindi lamang siya nagpunta para bisitahin ang kasaysayan nito, naroon siya upang makipagkita kay Klaus Reinhardt, isang propesor ng kasaysayan na dalubhasa sa kasaysayan ng Europeyong politika at relihiyon. Senorita Cruz, napaka-interesante ng iyong mga natuklasan, bungad ni Reinhardt nang magkita sila sa kanyang opisina. Siya ay isang matangkad na lalaki, may suot na makapal na salamin, at may karisma ng isang taong sanay na sa pagtuturo. Ngunit bakit mo naisipang magpunta dito upang pag-usapan ang tungkol sa Babylonia at Alemanya? Ito ang nahanap ko, Profesor, sagot ni Elena habang inilabas ang kopya ng ukit mula sa tabla. Ang numerong 2520, ang 7 panahon, at ang koneksyon ng puno sa mga propesya, lahat ito ay tila nagtuturo sa muling pagbabangon ng isang uri ng kapangyarihang maaaring nagmumula dito. Tumingin si Reinhardt sa kopya ng inskripsyon at parang napapaisip ng malalim. Ang numerong ito matagal na itong lumilitaw sa iba't ibang anyo sa kasaysayan. Ang 2520 ay hindi lamang isang numero. Ito ay isang siklo, isang tanda ng pagbagsak at muling pagbabangon. Sa konteksto ng Alemanya, maaaring ito ay konektado sa pagkakaisa ng mga bansa sa Europa, partikular na ang European Union. At paano po ito konektado sa Babylonia? Tanong ni Elena, iniintindi ang bawat salita ng propesor. Ngumiti si Reinhardt, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagbabala. Ang Babylonia ay hindi na isang pisikal na lugar, Senorita Cruz. Ito ay isang ideya, isang simbolo ng pinakamataas na kapangyarihan, kalakalan, at relihiyon na nagkakaisa sa ilalim ng isang otoridad. Kung ang mga propesya ay tama, ang Alemanya, bilang sentro ng Europa, ay maaaring maging bagong Babylonia. Habang iniisip ni Elena ang mga salita ng propesor, hindi niya namalayang sinusundan na pala siya. Sa bawat kanto ng Berlin na kanyang nilalakad, tila may mga mata na nagmamasid sa kanya. Nang gabi, habang siya ay bumalik sa kanyang hotel, natagpuan niya ang kanyang pintuan na bahagyang nakabukas. Pumasok siya ng may kaba, hawak ang maliit na taser sa kanyang bag sa kanyang silid, naroon ang isang lalaki na nakaupo sa kanyang kama. Si Nathan. Matagal kitang hinanap, bungad niya, walang takot. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Elena, pinipigilang gumalaw ng masyado. Tumayo si Nathan, itinaas ang kanyang mga kamay na parang nagpapakita na wala siyang balak na manakit. Nagkamali ako sa pag-iwan sa'yo. Masyado kang nalapit sa katotohanan at ngayon may mga taong gustong pigilan ka. Kaya't sinusundan mo ako, sagot ni Elena, ang boses niya ay puno ng galit. Sabihin mo sa akin ang totoo, Nathan. Sino ka talaga? Nagkaroon ng mahabang katahimikan bago sumagot si Nathan. Ako'y bahagi ng isang organisasyon na gumagabay sa mga tao na nakatatagpo ng mga piraso ng kasaysayan na may kinalaman sa hinaharap. Hindi kami ang iyong kalaban, Elena. Ang kalaban mo ay ang mga taong nasa likod ng pagbabalik ng bagong Babylonia.
Kinabukasan, muli silang nagkita ni Nathan sa isang kapehan malapit sa Brandenburg Gate. Doon, ikinuwento ni Nathan ang tungkol sa The Watchers, isang grupo ng mga iskolar at historian na nagbabantay sa muling pagsilang ng mga kapangyarihang tulad ng Babylonia. Hindi ka namin pinoprotektahan dahil sa simpleng kaalaman, Elena, ani Nathan habang sinisimsim ang kanyang kape. Pinoprotektahan ka namin dahil ikaw ang nakahanap ng susi. Ang numerong iyon, ang 2,520, ay isang susi sa pag-unawa kung kailan magbabalik ang Babylonia sa bagong anyo nito. At ano ang bagong anyo nito? Tanong ni Elena, hindi makapaniwala sa naririnig. Europa, sagot ni Nathan, diretsyo. At ang Alemanya ang nasa gitna nito. Habang dumarami ang nalalaman ni Elena, mas dumarami rin ang panganib na kinakaharap niya. Isang gabi, habang sinusuri niya ang mga bagong dokumento sa kanyang laptop, may narinig siyang tunog mula sa bintana ng kanyang hotel. Nang buksan niya ito, natagpuan niya ang isang sulat na nakasabit sa isang bato. Huwag kang makialam. Ang susunod ay hindi magiging babala. Ang boses ng mga lihim ay lalong nagiging malakas, at ang mga piraso ng misteryo ay nagkakaugnay na. Ngunit sa bawat hakbang na tinatahak ni Elena, mas nagiging malinaw na ang Babylonia ay hindi na lamang bahagi ng kasaysayan, ito'y isang banta na muling bumabangon. Ang tanong na naiwan sa kanyang isipan ay hindi kung babangon ito, kundi kailan at paano ito magdudulot ng pagbabago sa mundo. Ang mahinang ulan ay tila bumubulong habang binabaybay ni Elena at Nathan ang kalsada patungong Heidelberg, isang maliit ngunit makasaysayang lungsod sa Alemanya. Ayon kay Nathan, mayroong isang lumang simbahan roon na naglalaman ng mga lihim na dokumento mula sa panahon ng mga kabalyero ng Teutonic Order, mga dokumentong maaaring magbigay linaw sa misteryo ng muling pagbabangon ng Babylonia. Ang Heidelberg ay isang lugar na may matinding koneksyon sa Europa at sa espiritual na kasaysayan nito, paliwanag ni Nathan habang tinitingnan ang mapa sa kanyang tablet. Kung tama ang teorya ko, ang mga dokumento roon ay maaaring magpaliwanag kung paano ang modernong Alemanya ay nagiging sentro ng muling pagbabangon ng Babylonia. Si Elena ay tahimik, pinoproseso ang lahat ng impormasyon habang nakatingin sa bintana ng sasakyan. Nathan, tanong niya sa wakas, ano ang ibig mong sabihin na ang Alemanya ang sentro? Bakit hindi ang ibang bansa sa Europa? Sumagot si Nathan ng may bahagyang seryoso. Ang Alemanya ay palaging naging puso ng Europa, mula sa mga kaharian ng Holy Roman Empire hanggang sa modernong European Union. Ang kasaysayan nito ay puno ng pagsubok na pag-isahin ang Europa, ngunit bawat pagsubok na yon ay may halong kahambugan at ambisyon. At ngayon, parang ang kasaysayan ay inuulit muli. Pagdating nila sa Heidelberg, ang simbahan ay hindi mukhang kahanga-hanga mula sa labas, ngunit ang looban nito ay puno ng mga nakatagong kwento. Pinasok nila ang isang madilim na silid sa ilalim ng simbahan, kung saan tinipon ng mga pari ang ilang lumang dokumento na naglalaman ng mga mapa, liham, at tala. Habang sinusuri ni Elena ang mga dokumento, napansin niya ang isang kakaibang simbolo, isang korona na nakapaloob sa isang bilog na may mga bituin. Ang simbolo ay halos eksaktong katulad ng simbolo ng European Union, ngunit may mas sinaunang estilong Latin sa paligid nito. Elena, tingnan mo ito, sabi ni Nathan habang iniabot ang isang piraso ng pergamino. May nakasulat dito na tila konektado sa numerong 2,520. Agad na binasa ni Elena ang teksto, at sa gitna nito, nakita niya ang linyang, pagkalipas ng 7 panahon, ang ugat ng Babylonia ay muling mamumunga, at ang korona nito ay aabot sa lahat ng dako ng mundo. Ang 7 panahon, bulong ni Elena. Ito ang eksaktong binanggit sa propesya ni Daniel. Ngunit anong korona ang tinutukoy nila? Sumagot si Nathan, ang boses ay malamig. Ang korona ay simbolo ng kapangyarihan. Ang Babylonia, sa bagong anyo nito, ay hindi na isang kaharian sa ilalim ng isang hari, kundi isang kolektibong imperyo na binubuo ng maraming bansa. Habang inaaral pa nila ang mga dokumento, biglang pumutok ang isang ingay mula sa itaas. Napalingon silang dalawa, ang kanilang mga katawan ay tumigil sa paggalaw. May tao sa itaas, bulong ni Nathan. Kailangan nating umalis. Agad nilang tinipon ang kanilang mga gamit, ngunit bago pa sila makalabas ng silid, bumukas ang pinto at tumambad ang 3 lalaking may suot na itim na coat. Isa sa kanila ang sumigaw, "Tumigil kayo dyan." Si Elena, sa kabila ng kaba, ay mabilis na tumakbo patungo sa isa pang daanan habang si Nathan ay sumunod. Ang kanilang mga hakbang ay malakas na nag-etso sa makitid na pasilyo, ngunit mas malakas ang tunog ng kanilang mga habol.
Nathan, sino sila? Sigaw ni Elena habang tumatakbo. Iyon ang mga tagapagbantay ng lihim. Ayaw nilang mailabas natin ang impormasyon tungkol sa Babylonia, sagot ni Nathan, habol ang hininga. Nang makalabas sila sa simbahan, mabilis silang sumakay sa kanilang sasakyan at nagmaneho ng mabilis palabas ng lungsod. Sa kabila ng kanilang takas, hindi mawala sa isipan ni Elena ang huling nakita niya sa mga dokumento, isang mapa na tila nagpapakita ng Europa bilang sentro ng isang bagong imperyo. Ang Babylonia ay hindi na lang alamat, sabi niya habang binabaybay nila ang madilim na kalsada. Ito ay isang plano na ginagawang totoo ng mga makapangyarihang tao. Tumango si Nathan. At ang mga taong iyon ay handang gawin ang lahat para mapanatili itong lihim. Kaya kailangan nating maging mas maingat mula ngayon. Pagbalik nila sa Berlin, nagpatuloy si Elena sa pagsasaliksik gamit ang mga larawang nakunan niya mula sa mga dokumento sa Heidelberg. Sa kanyang pagsusuri, natagpuan niya ang koneksyon ng Alemanya sa iba pang bahagi ng Europa, partikular na sa pagbubuo ng European Union at ang pagpapalakas ng impluwensya nito sa buong mundo. Ang European Union ang bagong Babylonia, bulong niya sa sarili. At ang mga leader nito ay tila sumusunod sa parehong landas na binanggit sa mga propesya. Ngunit bago pa niya maisulat ang lahat ng kanyang natuklasan, biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Tumayo si Elena, kinuha ang kanyang taser, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya si Nathan, ngunit ngayon, ang mukha nito ay puno ng kaba. Elena, kailangan nating umalis, sabi nito nang walang paliwanag. Nasundan na nila tayo. Ang takbuhan nila sa gabi ay tila isang pelikula. Si Elena ay puno ng takot, ngunit ang determinasyon niya na malaman ang katotohanan ay mas malakas. Habang binabaybay nila ang kalsada, ang mga tanong sa kanyang isipan ay tila mas lalong lumalakas. Paano niya mapipigilan ang muling pagbabangon ng Babylonia? At sino ang magiging sentro ng bagong imperyong ito? Sa kabila ng lahat, alam niyang ang sagot ay nasa kanyang mga kamay at ang bawat piraso ng impormasyon ay isang hakbang papalapit sa katotohanan. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukas na bintana ng tren ay humahaplos sa mukha ni Elena habang naglalakbay siya kasama si Nathan patungong Munich. Sa gitna ng kanilang mahabang biyahe, tahimik silang nagbubulay-bulay sa mga kaganapan noong nakaraang gabi, ang biglang pagpasok ng mga taong tila desididong pigilan sila. At ang hindi maikakailang katotohanan sila ngayon ay nasa gitna ng isang malalim at mapanganib na laro. Ngunit ang tanong sa isip ni Elena ay mas mahirap pang sagutin kaysa sa anumang propesya. Bakit siya? Bakit siya ang napiling makahanap ng mga sagot sa misteryong ito? Nathan, basag niya sa katahimikan habang ang tanawin ng mga kabukiran ay mabilis na lumilipas sa kanilang bintana. Lahat ng ito, ang numerong 2,520, ang 7 panahon, ang bagong Babylonia. Bakit parang napaka-central ko sa lahat ng ito? Hindi ko naman ito hinanap. Lumingon si Nathan sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng lungkot at pag-aalala. Elena, hindi ikaw ang pumili nito. Pinili ka ng mga pagkakataon, ng mga natuklasan, at ng iyong determinasyon. Pero higit sa lahat, ikaw ang nagbukas ng pinto sa katotohanan. At kapag ginawa mo yon, mahirap nang umatras. Hindi alam ni Elena kung tatanggapin niya ang sagot na yon. Tila ito'y isang pasanin na hindi niya kailanman hiniling, ngunit nararamdaman niyang wala na siyang paraan upang baliwalain ito. Pagdating nila sa Munich, agad silang nagtungo sa isang maliit na aklatan na kilala sa pagkakaroon ng mga bihirang dokumento mula sa mga panahon ng Holy Roman Empire. Sa tulong ni Nathan, nahanap nila ang isang silid na puno ng mga lumang scroll at aklat na tila hindi pa nahahawakan ng modernong mundo. Habang sinusuri ni Elena ang isang makalumang dokumento, tumambad sa kanya ang isang piraso ng impormasyon na nagbigay ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Ang 7 panahon na binanggit sa mga propesya ay hindi lamang tumutukoy sa 7 literal na taon o siklo. Sa dokumento, nakasaad, ang 7 panahon ay ang 7 haligi ng muling pagbabangon, at sa dulo nito, ang halimaw ay magtatayo ng trono sa gitna ng mundo. Nathan, tawag niya, ang boses ay puno ng kaba. Ang halimaw na ito ba ang tinutukoy nilang Antikristo? Tumango si Nathan, ang ekspresyon nito ay seryoso. Elena. At ayon sa mga nakalap na datos, ang halimaw na ito ay hindi basta tao lamang. Siya ay magiging leader na gagamit ng parehong relihiyon at politika upang kontrolin ang buong mundo. Habang pinag-aaralan pa nila ang mga dokumento, napansin ni Nathan ang isang kakaibang mapa sa gilid ng silid. Isa itong diagram na tila nag-ugnay sa iba't ibang bahagi ng Europa,
Ngunit ang gitna nito ay may malaking marka na tumuturo sa lungsod ng Strasbourg, kung saan matatagpuan ang European Parliament. Ang Strasbourg, bulong ni Nathan. Ang sentro ng bagong imperyo. Hindi nagtagal, iniwan nila ang aklatan at nagdesisyong magtungo sa Strasbourg upang maimbestigahan ang koneksyon nito. Sa kanilang biyahe, muling bumalik ang isipan ni Elena sa mga propesya ni Daniel at ang simbolo ng puno. Kung ang puno ay isang representasyon ng isang kaharian, ang 7 panahon ay maaaring tumutukoy sa mga yugto ng muling pagbabangon nito. Kung ang 7 panahon ay mga yugto ng pagbabalik ng kapangyarihan, nasaan na tayo ngayon sa siklo? Tanong niya kay Nathan habang nagmamaneho sila. Sa palagay ko, nasa huling yugto na tayo, sagot ni Nathan. Ang muling pagbabangon ay halos kumpleto na. Ang European Union, ang unifikasyon ng mga ekonomiya, at ang pandaigdigang impluensya ng Europa, lahat ito ay mga palatandaan. Habang nagmamaneho si Nathan, napansin nilang tila may sumusunod sa kanila. Isang itim na RSU ang palaging nasa kanilang likuran, kahit na ilang beses silang lumiko sa iba't ibang kalsada. Nathan, bulong ni Elena, may sumusunod sa atin. Lumingon si Nathan sa rearview mirror, at tumibok ang kanyang puso nang makita ang isi. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin. Biglang binilisan ni Nathan ang takbo ng sasakyan, sinusubukan niyang iwanan ang humahabol sa kanila. Ngunit ang SUV ay mabilis ding sumunod, tila determinado silang mahuli. Ang habulan sa kalsada ay naging mas matindi habang ang sasakyan ni Elena ay dumaan sa masikip na eskinita at lumabas sa mas maluwag na kalsada. Nang makita ni Nathan ang isang maliit na tulay na patungo sa isang makakapal na kagubatan, bigla niyang pinatay ang mga ilaw ng sasakyan at mabilis na lumiko patungo rito. Nathan, anong ginagawa mo? Tanong ni Elena, ang boses ay puno ng kaba. Tiwala ka lang sa akin, sagot ni Nathan. Pagdating nila sa ilalim ng tulay, huminto si Nathan at pinatay ang makina. Tahimik silang naghintay habang ang SUV ay dumaan sa itaas nila, hindi na malayang nandoon lamang sila sa ilalim. Sa wakas, nang makalayo na ang humahabol, muling pinaandar ni Nathan ang sasakyan at nagpatuloy sila sa kanilang biyahe. Ngunit ang kaba ni Elena ay hindi nawala. Alam niyang ang mga taong humahabol sa kanila ay hindi basta-basta susuko. Pagdating nila sa Strasbourg, ang lungsod ay tila tahimik ngunit puno ng misteryo. Agad silang nagtungo sa isang lumang gusali malapit sa European Parliament, kung saan naroon ang isa sa mga natitirang sinaunang simbahan na may kaugnayan sa kasaysayan ng relihiyon sa Europa. Sa loob ng simbahan, natagpuan nila ang isang altar na puno ng mga ukit na tila nagpapakita ng kasaysayan ng Europa. Sa gitna ng altar, may isang simbolo ng puno na may mga ugat na nagkakaugnay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Elena, ito na yon, sabi ni Nathan habang tinuturo ang ukit. Ang puno ng Babylonia at ang mga ugat nito ay sumasaklaw sa buong mundo. Ang Strasbourg ang sentro ng ugat na ito. Habang sinusuri nila ang altar, nakakita si Elena ng isang maliit na kahon na nakatago sa gilid nito. Binuksan niya ito, at sa loob, may isang maliit na scroll na may nakasulat na Latin, ang huling panahon ay darating sa ilalim ng korona ng mga bituin. Ang trono ng halimaw ay itatayo sa gitna ng Europa. Ang mensahe ay tila nagsasabi ng direksyon na kanilang tinatahak. Ngunit habang iniisip ni Elena ang kahulugan nito, narinig nilang muli ang tunog ng mga paa mula sa labas ng simbahan. Agad silang nagtakip ng mga dokumento at nagtago sa likod ng altar. Sa bawat hakbang na kanilang naririnig, ramdam nila ang kaba na tila sumisikip ang hangin sa loob ng simbahan. Ngunit sa gitna ng tensyon, alam ni Elena na ang sagot sa misteryo ay unti-unti nang lumilinaw. Ang 7 panahon ay halos tapos na, at ang bagong Babylonia ay malapit nang lumitaw, isang kapangyarihang magbabago sa mundo magpakailanman. Ang mga anino sa simbahan ay gumalaw kasabay ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa makitid na mga bintana. Sa bawat hakbang ng mga taong pumasok, tila lumalakas ang tibok ng puso ni Elena at Nathan habang nagtago sila sa likod ng altar. Hindi sila gumagalaw, at ang tanging naririnig nila ay ang mabibigat na yabag at mga mahinang bulungan mula sa mga estrangherong dumating. Sigurado ka bang narito sila? Tanong ng isang malalim na boses, halatang isa sa mga lalaki. Tiwala ka lang, sagot ng isa pa. Ang mga nakakita sa katotohanan ay hindi maaaring hayaang makalabas ng buhay. Pinilit ni Elena na hindi huminga ng malalim, ngunit ramdam niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Inilapit ni Nathan ang kanyang bibig sa tainga ni Elena, at bumulong ng napakahina, kapag sinabi kong tumakbo, gawin mo agad.
Tumango si Elena, bagaman hindi niya maiwasang mag-alala sa maaaring mangyari. Ang ingay ng kanilang sariling mga tibok ay tila sumasabay sa bawat yapak ng kanilang mga tagapaghabol. Pagkatapos ng ilang minuto ng tensyon, biglang pumutok ang isang ingay mula sa kabilang bahagi ng simbahan. Nagkaroon ng saglit na pagkataranta sa mga lalaki, at ginamit ni Elena at Nathan ang pagkakataon upang mabilis na tumakas. Tumakbo sila papunta sa pintuan sa likuran ng altar, ang kanilang mga paay halos walang tunog sa kabila ng pagmamadali. Pagkalabas nila sa simbahan, tumakbo sila papunta sa isang makitid na eskinita. Ang malamig na hangin ng Strasbourg ay sumalubong sa kanila, ngunit ang kanilang takot ay hindi nawala. Hindi sila huminto hanggang sa marating nila ang isang lumang gusali na tila abandonado. Doon sila pansamantalang nagkubli, habol ang kanilang hininga. Akala ko katapusan na natin, sabi ni Elena, hawak ang dibdib upang kalmahin ang kanyang sarili. Malapit na tayo sa katotohanan, sagot ni Nathan. At mas lumalapit tayo, mas nagiging mapanganib ito. Kinabukasan, nagpasya silang ituloy ang kanilang misyon. Ang mensahe mula sa scroll na natagpuan nila sa simbahan ay malinaw, ang bagong Babylonia ay magtatayo ng trono nito sa gitna ng Europa. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Paano eksaktong magkakatotoo ang propesya? Habang pinag-aaralan nila ang mga tala at dokumento sa isang maliit na kapehan, natagpuan ni Elena ang isang artikulo tungkol sa European Parliament. Ang gusali nito, na tinatawag na Louis Weiss Building, ay may kakaibang disenyo na tila hindi pangkaraniwan. Ang pangunahing estruktura nito ay mukhang hindi natapos, na parang sinadyang ipakita ang pagiging incomplete nito. Nathan, sabi ni Elena habang ipinapakita ang artikulo, tingnan mo ito. Ang gusali ng European Parliament ay parang may kahulugan. Mukhang hindi sinadyang disenyo lamang. Sinuri ni Nathan ang larawan at tumango. Ang disenyo nito ay batay sa Tower ng Babel. Isang simbolo ng pagnanasa ng tao na magkaisa sa ilalim ng isang wika at kapangyarihan. Ito ay isa sa mga pinakakilalang simbolo ng Babylonia. Napaisip si Elena. Kung ganoon, ang European Parliament ang maaaring trono ng bagong Babylonia. Pero bakit mukhang hindi natapos? Ang Tower ng Babel sa kasaysayan ay hindi natapos, paliwanag ni Nathan. At marahil, ito ang sinasabi nila, ang ideya ng pagkakaisa ay isang bagay na laging nasa proseso, ngunit hindi kailanman ganap na maabot. Upang mas maintindihan ang koneksyon ng European Parliament sa mga propesya, nagpasya silang puntahan ang gusali mismo. Nang marating nila ang Strasbourg, ang estruktura ay mukhang mas malaki at mas kahanga-hanga kaysa sa larawan. Ang mga mataas na haligi nito ay tila bumabalot sa kalangitan, habang ang mga anino nito ay nagpaparamdam ng bigat ng kasaysayan at ambisyon. Pumasok sila sa gusali, nagpapanggap ng mga turista. Sa loob, ang mga makabagong teknolohiya ay bumati sa kanila, ngunit naramdaman ni Elena ang kakaibang presensya sa lugar, parang ang gusali mismo ay nagtatago ng lihim na higit pa sa modernong politika. Habang iniikot nila ang gusali, napansin nila ang ilang simbolo na hindi karaniwang makikita sa mga pampublikong lugar, mga ukit ng mga bituin, korona, at maging ang imahe ng isang babae na nakasakay sa isang halimaw. Nathan, sabi ni Elena habang itinuturo ang ukit, hindi ba't ito ang sinasabi sa aklat ng pahayag? Ang babae sa halimaw na sinasabing magdadala ng kapahamakan sa buong mundo. Tumango si Nathan. Ang simbolo ng Babylonia sa huling panahon. At ito ay tila isinama sa disenyo ng gusaling ito. Habang naglalakad pa sila, biglang tumigil si Nathan at hinila si Elena sa isang gilid. May sumusunod sa atin, sabi niya sa mahinang boses. Nilingon ni Elena ang direksyon ng sinasabi ni Nathan at nakita ang isang lalaki na nakasuot ng itim na coat, tila sinusundan ang bawat galaw nila. Hindi nila alam kung anong layunin ng lalaki, ngunit halata ang kanyang intensyon. Kailangan nating makaalis dito nang hindi siya napapansin, bulong ni Nathan. Dahan-dahan silang umikot sa mas tahimik na bahagi ng gusali, sinusubukang iwasan ang lalaki. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, biglang lumitaw ang lalaki sa harapan nila. Sumama kayo sa akin, sabi nito, ang boses ay matatag ngunit hindi agresibo. Kung gusto niyong mabuhay, gawin niyo ang sinasabi ko. Hindi alam ni Elena at Nathan kung pagkakatiwalaan nila ang lalaki, ngunit ang kanilang posisyon ay tila wala ng ibang pagpipilian. Sinundan nila ang lalaki papunta sa isang maliit na silid sa likod ng gusali. Pagpasok nila, agad na isinara ng lalaki ang pinto at humarap sa kanila. Hindi ako kalaban, sabi nito.
Ako si Marcus at gusto kong tulungan kayong malaman ang buong katotohanan. Habang pinag-uusapan nila ang mga natuklasan nina Elena at Nathan, ibinahagi ni Marcus ang kanyang nalalaman. Ang gusaling ito ay hindi lamang simbolo ng pagkakaisa ng Europa, sabi niya. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano upang magtatag ng isang sentralisadong kapangyarihan, isang bagong order na kontrolado ng ilang tao. Ang plano ay muling buhayin ang Babylonia, ngunit sa anyo ng isang pandaigdigang imperyo. Nagulat si Elena sa narinig. At sino ang nasa likod ng planong ito, tanong niya. Hindi pa malinaw, sagot ni Marcus. Ngunit ang leader na iyon ay kilala sa mga propesya bilang ang Halimaw. At ayon sa mga tagapagplano ng bagong order, malapit na siyang magpakilala. Habang pauwi mula sa gusali, tahimik si Elena. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nagkakaugnay, ngunit ang larawan na lumilitaw ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan niya. Ang 7 panahon ay halos natapos na, at ang trono ng Halimaw ay tila nakahanda na. Ngunit ang tanong na hindi mawala sa isip niya, sino ang upo sa trono, at paano nila ito mapipigilan bago maging huli ang lahat? Ang araw ay papalubog na habang bumalik sina Elena, Nathan, at Marcus sa isang maliit na bahay sa labas ng Strasbourg. Ang bahay ay tila iniwang abandonado, ngunit nanatili itong matibay at sapat na ligtas upang pansamantalang maging kanlungan nila. Sa loob ng bahay, ang bawat sulok ay puno ng alikabok, at ang amoy ng kahoy na matagal nang hindi nagagamit ay tumatambad sa kanilang ilong. Tahimik na umupo si Marcus sa isang upuang kahoy habang nilalatag niya ang mga dokumento sa mesa. Tumayo si Nathan sa likod ni Elena, na ang mga mata ay mahigpit na nakatuon sa bawat detalye ng mga dokumentong ipinakita ni Marcus. Narito ang mga impormasyon tungkol sa mga nagtatangkang buhayin ang bagong Babylonia, sabi ni Marcus, habang binubuksan ang isang lumang folder. Ang grupong ito ay tinatawag na Ordo Babylonica. Sila ang nasa likod ng maraming desisyon sa politika at ekonomiya sa Europa. Ang kanilang layunin ay gawing sentro ng kapangyarihan ang Europa, at sa huli, magtatag ng isang pandaigdigang imperyo. Nagulat si Elena sa narinig. At paano nila ginagawa ito? Hindi ba't imposibleng kontrolin ang buong mundo mula sa isang lugar? Imposible kung walang estratehiya, sagot ni Marcus. Ngunit sila ay matyaga. Ginagamit nila ang pandaigdigang ekonomiya, teknolohiya, at relihiyon upang maisakatuparan ang kanilang layunin. Hindi ito bigla ang ginagawa. Sa loob ng mga dekada, nagtatayo sila ng pundasyon para sa bagong imperyo. Habang pinag-uusapan nila ang mga layunin ng Ordo Babylonica, unti-unting nabuksan ang isang mas malalim na misteryo. Ayon kay Marcus, ang European Parliament ay hindi lamang simbolo ng pagkakaisa, kundi isang pisikal na representasyon ng bagong order na itinayo sa ilalim ng paniniwala ng Babylonia. Ang gusaling iyon, sabi ni Marcus, ay sinadyang idisenyo upang ipakita ang muling pagkabuhay ng Tore ng Babel. Ngunit higit pa roon, may mga lihim na pulong na ginaganap sa ilalim ng gusali. Ang mga ito ay hindi opisyal na pulong ng mga politiko, kundi mga seremonyang espiritual na may layuning buksan ang pintuan para sa isang makapangyarihang leader. Biglang nagsalita si Nathan. Ang Halimaw. Tumango si Marcus. Ayon sa kanilang mga paniniwala, ang Halimaw ay magdadala ng pagkakaisa, ngunit sa katotohanan, siya ang magdadala ng ganap na kontrol. Ang usapan nila ay natigil nang biglang may malakas na ingay mula sa labas. Agad na tumayo si Nathan at si Marcus upang tingnan kung sino ang naroon. Sa bintana, nakita nila ang isang itim na sasakyan na tila nagmamanman mula sa kalsada. Hindi na nila kailangan pang magtanong, alam nilang sila ay natagpuan na. Umalis tayo ngayon din, sabi ni Nathan. Hindi tayo ligtas dito. Agad nilang tinipon ang mga dokumento at lumabas mula sa likuran ng bahay. Habang binabaybay nila ang masukal na kagubatan, si Elena ay tahimik ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Kung totoo ang lahat ng ito, paano nila mapipigilan ang isang plano na tila nakaplano na ng maraming dekada? Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad, narating nila ang isang maliit na taguan sa gitna ng kagubatan. Doon, muling nagtipon si Marcus at Nathan upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. May isang tao na maaaring makatulong sa atin, sabi ni Marcus. Isa siyang dating miyembro ng Ordo Babylonica na tumalikod sa kanilang mga layunin. Siya ang may hawak ng pinakamahalagang impormasyon tungkol sa leader na kanilang sinusubukang iluklok. Sino siya? Tanong ni Elena, halatang naintriga. Siya ay kilala sa alias na Argos. Ngunit mahirap siyang hanapin.
Kailangang pumunta tayo sa Vienna kung saan siya huling nakita. Kinabukasan, naglakbay sila patungong Vienna. Habang nasa tren, si Elena ay patuloy na nagbabasa ng mga dokumentong nakuha nila mula kay Marcus. Sa isa sa mga pahina, natagpuan niya ang isang listahan ng mga pangalan na tila konektado sa Ordo Babylonica. Isa sa mga pangalang iyon ay pamilyar sa kanya, Helmut Kohl, ang dating leader ng Alemanya na naging sentro ng muling pagbubuo ng Europa. Nathan, sabi ni Elena habang tinuturo ang pangalan, hindi ba't si Helmut Kohl ang nagtatag ng pundasyon ng European Union? Sagot ni Nathan. Ngunit ang tanong ay, ginamit ba niya ang kaalaman mula sa mga propesya upang buuin ang pundasyon ng bagong Babylonia, o isa lang siyang kasangkapan ng mas malaking plano? Hindi sumagot si Elena. Ngunit alam niya sa kanyang puso na may mas malalim pang sagot ang kanilang hinahanap. Pagdating nila sa Vienna, agad nilang sinimulan ang paghahanap kay Argos. Sa tulong ng ilang kakilala ni Marcus, natunton nila ang isang lumang gusali sa gilid ng lungsod. Ang gusali ay mistulang inabandona, ngunit ayon sa kanilang impormasyon, dito nagtatago si Argos. Pumasok sila sa loob, ang bawat hakbang ay maingat. Sa gitna ng madilim na pasilyo, narinig nila ang boses ng isang matandang lalaki. Alam kong darating kayo. Sa dulo ng silid, nakita nila si Argos, nakaupo sa isang lamesa na puno ng mga papel at libro. Ang kanyang mukha ay puno ng linya ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ikaw si Argos, tanong ni Marcus. Tumango ang matanda. At kayo ang mga naghahanap ng katotohanan. Ngunit ang tanong ay, handa ba kayong tanggapin ito? Tumango si Elena. Gagawin namin ang lahat upang maunawaan ang nangyayari at pigilan ang plano ng Ordo Babylonica. Nagpakawala ng buntong hininga si Argos bago nagsimula. Ang mga propesya ay hindi mga kwento lamang. Ang mga ito ay mga babala. At ang halimaw na sinasabi nila ay hindi lamang isang simbolo. Siya ay isang tao na babangon mula sa sistema ng Europa, isang leader na magtataguyod ng kapayapaan, ngunit magdadala ng pagkawasak. Habang nag-uusap sila, ipinakita ni Argos ang isa pang dokumento na naglalaman ng simbolo ng Europa, ang babae sa halimaw na tinukoy sa aklat ng pahayag. Ang babae ay ang sistema, at ang halimaw ay ang leader na itatayo nila, paliwanag niya. Ang kanilang plano ay malapit ng matapos. At kapag nangyari yon, mahirap na itong pigilan. Nag-isip si Elena. Kung ganoon, ano ang magagawa natin upang pigilan ito? Tumayo si Argos at tumingin sa kanila ng seryoso. Kailangan nating ilantad ang katotohanan. Ang mundo ay hindi maaaring manatiling bulag sa ginagawa ng Ordo Babylonica. Ngunit upang magawa iyon, kailangang dalhin niyo ang ebidensya sa pinakapusod ng kanilang sistema. Ang Strasbourg, sabi ni Nathan. Ang European Parliament. Tumango si Argos. Doon magsisimula ang lahat at doon rin ito maaaring magwakas. Habang nagpaplano sila ng kanilang susunod na hakbang, ramdam ni Elena ang bigat ng kanilang misyon. Ang kanilang layunin ay hindi lamang upang hanapin ang katotohanan, kundi upang pigilan ang isang plano na maaaring magdala ng bagong anyo ng kasamaan sa mundo. Ngunit sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, alam nilang ang panganib ay mas lalong lumalaki. Ang gabi sa Vienna ay puno ng lamig, ngunit ang loob ng maliit na silid kung saan nagkakampo sina Elena, Nathan, at Marcus ay puno ng tensyon. Ang bawat papel na kanilang hinahawakan ay tila mas nagiging mabigat habang dahan-dahang nalalaman ang buong lawak ng plano ng Ordo Babylonica. Ang sinasabi ni Argos ay malinaw, ang European Parliament ang sentro ng lahat, at ang leader na tinatawag nilang halimaw ay malapit nang magpakilala. Habang tahimik na nagbabasa ng mga dokumento, napansin ni Elena ang isang detalyeng paulit-ulit na lumalabas sa mga tala. Ang simbolo ng babae sa halimaw ay hindi lamang nakaugnay sa European Union, kundi sa isang seremonya na isinagawa kamakailan sa Strasbourg. Marcus, sabi ni Elena, hawak ang papel, anong seremonya ang sinasabi rito? Mayroon bang ganitong kaganapan? Tumingin si Marcus sa dokumento at agad na napansin ang petsa. Ito ang seremonya ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng pagkakatatag ng European Union. Ngunit hindi ito isang simpleng selebrasyon. May mga ulat na nagsasabing may isinagawa silang pribadong ritual bago ang opisyal na programa. Biglang nagsalita si Nathan. Kung ang ritual na iyon ay bahagi ng plano nila upang buhayin ang trono ng halimaw, kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari. Kailangang bumalik tayo sa Strasbourg.
Kinabukasan, agad silang naglakbay pabalik sa Strasbourg. Ang daan patungo sa lungsod ay tila mas mahaba kaysa sa dati, hindi dahil sa distansya, kundi sa bigat ng kanilang misyon. Si Elena, tahimik ngunit puno ng determinasyon, ay alam na ang oras ay tumatakbo. Kung ang sinasabi ni Argos ay totoo, ang huling bahagi ng plano ng Ordo Babylonica ay malapit ng maisakatuparan. Pagdating nila sa Strasbourg, dumiretso sila sa isang maliit na apartment na tinutukoy ni Marcus bilang ligtas na taguan. Doon, inayos nila ang mga dokumento at sinimulan ang pagplano ng kanilang susunod na hakbang. May dalawang bagay tayong kailangang malaman, sabi ni Nathan habang inilalatad ang mapa ng lungsod. Una, kung sino ang leader na sinasabi nilang halimaw. Pangalawa, kung paano nila balak gamitin ang European Parliament upang maisakatuparan ang kanilang plano. Ang tanong, sabi ni Marcus, paano tayo makakapasok sa gusali nang hindi nila nalalaman? Gamit ang impormasyon mula kay Argos, nalaman nila na may lihim na daanan patungo sa ilalim ng European Parliament. Ang daanang iyon ay ginagamit noong ikalawang digmaang pandaigdig bilang taguan, ngunit ngayon, tila naging bahagi ito ng lihim na plano ng Ordo Babylonica. Pinag-aralan nila ang ruta at nagdesisyong gamitin ito upang makapasok sa gusali. Sa gabing iyon, nagtipon silang tatlo sa labas ng Parliament. Ang paligid ay tahimik, ngunit ramdam nila ang presensya ng mga bantay na nagmamasid. Si Nathan ang nanguna sa kanila, hawak ang isang flashlight habang binabagtas nila ang madilim na lagusan. Ang tunog ng kanilang mga yapak ay tila nag-echo, at ang malamig na hangin ay nagdadala ng bigat ng kasaysayan ng lugar. Elena, sabi ni Nathan, tumingin sa kanya habang patuloy silang naglalakad, handa ka ba sa maaaring makita natin? Ang maaaring katotohanan ay mas malala pa sa iniisip natin. Hindi na ito tungkol sa akin, sagot ni Elena, ang boses ay puno ng determinasyon. Kung may paraan para pigilan ang plano nila, gagawin ko ang lahat. Pagdating nila sa ilalim ng gusali, nakita nila ang isang pinto na tila matagal nang hindi nagagamit. Ngunit sa kabila ng kalumaan nito, halata ang presensya ng modernong teknolohiya. May mga kamera at electronic locks na nagbabantay dito. Tila alam nilang may makakahanap ng lagusang ito, sabi ni Marcus habang sinusuri ang pinto. Gumamit sila ng modernong seguridad, ngunit hindi nila inalis ang lagusan, sagot ni Nathan. Baka hindi nila inaasahan na gagamitin ito ng iba. Gamit ang kaalaman ni Marcus sa teknolohiya, nagawa nilang buksan ang pinto. Sa loob, isang mahabang hagdanan ang bumaba patungo sa isang mas malalim na bahagi ng gusali. Ang bawat hakbang nila ay tila nagdadala ng mas malapit sa pusod ng plano ng Ordo Babylonica. Pagdating nila sa dulo ng hagdanan, tumambad sa kanila ang isang malaking silid na puno ng mga simbolo at inskripsyon. Sa gitna nito ay naroon ang isang altar na may nakaukit na parehong simbolo ng babae sa halimaw. Ang paligid ng silid ay puno ng mga libro, mapa, at mga artifact na tila ginagamit sa mga seremonya. Si Elena ay lumapit sa altar, hawak ang flashlight. Sa ibabaw nito, may isang inskripsyon na nagsasabing, ang korona ng mga bituin ay ang sagisag ng pagkakaisa, ngunit sa likod nito ay nakatago ang anino ng kapangyarihan. Ang korona ng mga bituin, bulong ni Elena. Ito ang simbolo ng European Union. Ngunit bakit may kaugnayan ito sa propesya ng Babylonia? Biglang nagsalita si Nathan, tumuturo sa isang bahagi ng silid. Elena, tingnan mo ito. Sa gilid ng silid, natagpuan nila ang isang malaking mural na tila nagpapakita ng kasaysayan ng Europa. Ngunit ang huling bahagi ng mural ay isang larawan ng isang leader na nakatayo sa ibabaw ng trono, hawak ang isang korona. Sa ilalim ng imahe, may nakasulat, ang halimaw ay babangon mula sa gitna ng mga bansa, at ang kanyang pangalan ay magiging sagisag ng kapangyarihan. Habang sinusuri pa nila ang silid, narinig nila ang tunog ng mga yapak mula sa lagusan. Biglang nagtakip ng ilaw sina Nathan at Marcus, at mabilis silang nagtago sa likod ng altar. Ang mga yapak ay palapit ng palapit, at ramdam nila ang tensyon sa bawat segundo. Sa wakas, tumambad ang ilang lalaki na nakasuot ng itim na coat, hawak ang mga flashlight. Ang kanilang mga boses ay malamig at puno ng otoridad. Siguraduhin niyong walang makakahanap ng lugar na ito, sabi ng isa. Ang halimaw ay malapit ng ipakilala, at kailangang maging handa ang lahat. Ang mga salita ay tumama kay Elena tulad ng isang malamig na hangin. Ang kanilang hinala ay totoo, ang plano ng Ordo Babylonica ay halos na kumpleto na, at ang leader na tinutukoy nila ay malapit ng lumantad. Ngunit sino siya?
At paano nila mapipigilan ang isang plano na tila matagal nang binalak? Habang tahimik silang nagtatago, alam ni Elena na ang oras ay hindi na pabor sa kanila. Kailangang malaman nila ang sagot bago pa maging huli ang lahat. Ang lamig ng silid sa ilalim ng European Parliament ay tila nagpapabagal sa bawat galaw ni Elena. Ang kanyang katawan ay nanatili sa likod ng altar, kasama sina Nathan at Marcus, habang pinakikinggan nila ang bawat salita ng mga lalaking nasa silid. Ang boses ng isa ay nangingibabaw, malamig at puno ng otoridad. Ang araw ay malapit na, sabi ng isa, nakatayo sa gitna ng silid habang ang iba ay nakikinig. Ang korona ng mga bituin ay tatanggapin ng bagong leader, at ang mundo ay magbubuklod sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Walang makakapigil sa nakatakda. Nagpalitan ng tingin sina Elena at Nathan. Ang sinabi ng lalaki ay malinaw na tumutukoy sa isang ritual na mangyayari, ngunit hindi nila alam kung kailan at saan ito magaganap. Ang kanilang hinala na ang European Parliament ang sentro ng plano ay tila nagiging mas malinaw. Nang umalis na ang mga lalaki, lumabas mula sa kanilang taguan sina Elena at ang kanyang grupo. Agad nilang sinuri ang mga dokumento at artifact na iniwan sa silid. Si Elena, na nanginginig pa rin mula sa kaba, ay kinuha ang isang papel na may nakasulat na detalyeng Latin, Corona Stellarum, Adducet Imperium ad Fines Terrae. Korona ng mga bituin, bulong niya. Dadalhin nito ang imperyo sa mga dulo ng mundo. Elena, tingnan mo ito, tawag ni Marcus habang hinahawakan ang isang piraso ng mapa. Ang ritual na binanggit nila ay hindi basta magaganap. Narito ang lokasyon. Itinuro niya ang isang bahagi ng mapa na nagpakita ng eksaktong lugar sa Strasbourg, sa loob ng Parliament mismo. Doon, nakalagay ang marka ng korona at may nakasulat, Noctem Stellatam. Ang gabi ng mga bituin, sabi ni Nathan, binabasa ang nakasulat. Mukhang ito ang kaganapan kung kailan nila sisimulan ang plano. Kailan kaya ito magaganap? Habang iniikot ni Elena ang mga dokumento, nahanap niya ang isang tala na may eksaktong petsa. Ito'y 2 araw mula ngayon, sabi niya. Mayroon tayong 2 araw upang pigilan ito. Pagbalik nila sa kanilang taguan, tahimik na nagplano sina Elena, Nathan, at Marcus. Ang kanilang layunin ay malinaw, kailangan nilang makapasok sa Parliament sa araw ng ritual at ihayag ang kanilang nalalaman. Ngunit ang tanong ay paano? Ang seguridad ng gusali ay mahigpit, lalo na sa mga espesyal na okasyon. Marcus, maaari mo bang gamitin ang lagusan na ginamit natin kanina? Tanong ni Nathan. Posible, sagot ni Marcus. Ngunit kung gagamitin natin yon sa araw ng ritual, tiyak na may magbabantay na roon. Kailangan nating gumawa ng plano upang madistract ang kanilang atensyon. Habang pinag-uusapan nila ang plano, naalala ni Elena ang isang dokumento mula kay Argos. Isa itong tala tungkol sa isang tao sa loob ng Parliament na maaaring tumulong sa kanila. Nathan, natatandaan mo ba si Argos na binanggit ang isang alyado sa loob ng Parliament? Sino kaya yon? Tumango si Nathan. Sinabi niya na may isang opisyal na tumalikod sa plano ng Ordo Babylonica. Kailangan nating hanapin siya. Siya ang maaaring magbigay sa atin ng paraan upang makapasok. Kinabukasan, naghanap sila ng impormasyon tungkol sa naturang opisyal. Sa tulong ng ilang koneksyon ni Marcus, natukoy nila ang pangalan ng taong iyon, Isabel Laurent, isang tagapayo na kilala sa pagiging kritikal sa mga desisyon ng European Parliament. Ayon sa kanilang nalaman, si Isabelle ay nagtatago matapos subukang ilantad ang isang lihim na plano sa loob ng organisasyon. Nasa lungsod pa rin siya, sabi ni Marcus habang tinuturo ang address ni Isabel sa isang mapa. Ngunit kailangang mag-ingat tayo. Tiyak na minamanmanan siya ng mga tauhan ng Ordo Babylonica. Pagdating nila sa lugar ni Isabelle, isang lumang apartment sa gilid ng Strasbourg, napansin nilang tahimik ang paligid. Kumakatok si Nathan sa pinto habang si Elena ay tumingin sa paligid upang tiyakin na walang sumusunod sa kanila. Maya-maya, bumukas ang pinto, at isang babaeng may kalakasan sa edad ang sumilip. Sino kayo? Tanong ni Isabelle, ang boses ay halatang puno ng kaba. Kami ang pinadala ni Argos, sagot ni Nathan. Alam namin ang tungkol sa plano ng Ordo Babylonica, at kailangan namin ang tulong mo. Sandaling nag-alinlangan si Isabelle, ngunit sa huli, pinapasok niya sila sa loob. Sa loob ng kanyang apartment, ipinaliwanag nila ang nalalaman nila tungkol sa ritual, ang korona ng mga bituin, at ang posibleng leader na tatawagin nilang halimaw. Hindi ko alam ang lahat, sabi ni Isabelle, habang hawak ang kanyang ulo.
Ngunit alam kong may mangyayaring mahalaga sa susunod na 2 o 3 araw. May mga pulong na ginaganap sa ilalim ng parliament na hindi isinasaad sa anumang opisyal na tala. Alam mo ba kung paano kami makakapasok sa gusali nang hindi napapansin? Tanong ni Elena. Tumango si Isabel. May 100, ngunit mapanganib. Kung mahuli kayo, wala nang makakapigil sa kanila. Sa tulong ni Isabel, naplano nilang gamitin ang alternatibong lagusan upang makapasok sa parliament sa araw ng ritual. Ngunit bago sila maghiwa-hiwalay, may iniabot si Isabel kay Elena, isang lumang kwintas na may simbolo ng korona. Ito ang tanda na ako'y dating bahagi ng grupo nila, sabi ni Isabel. Maaari itong magsilbing ebidensya kung kinakailangan niyong kumbinsihin ang ibang tao. Sa gabi bago ang ritual, muling nagtipon ang grupo upang ihanda ang kanilang mga gamit at repasuhin ang kanilang plano. Sa kabila ng kaba at takot, ramdam ni Elena ang bigat ng kanilang misyon. Ang lahat ng kanilang nalaman ay tila nagtuturo sa isang mas malaking katotohanan na hindi pa nila lubos na maunawaan. Kung hindi tayo magtatagumpay, sabi ni Nathan habang tinitingnan si Elena, baka ito na ang simula ng wakas na binabanggit sa mga propesya. Ngunit sa kabila ng lahat, tumayo si Elena ng buong tapang. Hindi tayo nabubuhay sa propesya lamang. Ang mga aksyon natin ngayon ang magdidikta kung ano ang mangyayari bukas. Gagawin natin ang lahat upang pigilan sila. Sa susunod na araw, habang papalapit ang gabi ng mga bituin, nagsimula ang grupo sa kanilang misyon. Ang parliament ay puno ng mga ilaw at bantay, ngunit sa ilalim ng gusali, tahimik nilang tinahak ang lagusan patungo sa pusod ng ritual. Ang bawat hakbang nila ay puno ng tensyon, ngunit ang determinasyon nina Elena, Nathan, at Marcus ay hindi matitinan. Sa wakas, narating nila ang isang pinto na tumutukoy sa lugar ng seremonya. Huminga ng malalim si Elena habang hawak ang kwintas na iniabot ni Isabel. Ang susunod na hakbang ay magtatakda kung sila ba'y magtatagumpay o kung ang mundo ay tuluyang babagsak sa ilalim ng isang bagong Babylonia. Ang malamig na hangin ay dumadaloy mula sa lagusan habang sina Elena, Nathan, at Marcus ay patuloy na naglalakad papunta sa pusod ng parliament. Ang dilim sa kanilang paligid ay tila humihigop ng liwanag mula sa kanilang mga flashlight. Sa bawat hakbang, nararamdaman nila ang bigat ng misyon na kanilang tinatahak, ang pigilan ang isang ritual na maaaring magpabago sa takbo ng mundo. Sa wakas, narating nila ang pinto patungo sa ilalim ng gusali. Ang pinto ay may nakaukit na simbolo ng korona at mga bituin, eksaktong katulad ng nakita nila sa altar sa lihim na silid. Tumigil saglit si Marcus, sinusuri ang pinto gamit ang kanyang mga kagamitan upang tiyaking walang alarmang mag-aalerto sa mga bantay. Malinis, sabi ni Marcus matapos ang ilang minuto. Handa na ba kayo? Handa o hindi, wala na tayong atrasan, sagot ni Nathan habang tinitingnan si Elena. Ikaw ang may hawak ng susi, Elena. Kapag nasa loob na tayo, ikaw ang magdedesisyon kung paano natin haharapin ito. Huminga ng malalim si Elena, hawak ang kwintas na iniabot ni Isabel. Kung may natutunan ako mula rito, ito ay ang katotohanang walang anuman ang magtatagumpay kung hindi natin ito haharapin ng harapan. Pagpasok nila sa silid, tumambad sa kanila ang isang tanawin na tila mula sa ibang mundo. Ang malaking bulwagan ay napuno ng mga ilaw na parang mga bituin na nagmumula sa mga chandelier na hugis korona. Sa gitna ng silid, may isang malaking altar na kahawig ng nakita nila sa ilalim ng simbahan sa Strasbourg, ngunit mas engrande. Sa paligid ng altar, may ilang kalalakihan at kababaihan na nakasuot ng itim na robe, abala sa pag-aayos ng mga bagay para sa ritual. Narito na tayo, bulong ni Marcus. Ito ang seremonya ng gabi ng mga bituin. Habang nagtatago sa isang gilid ng silid, napansin ni Elena ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng altar. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw, at ang bawat kilos niya ay tila puno ng otoridad. Siya ang leader na binanggit ni Marcus at Isabel, ang halimaw na tinutukoy sa mga propesya. Siya na ba yon? Tanong ni Elena kay Nathan. Tumango si Nathan. Kung tama ang lahat ng nakita natin, siya ang leader na kanilang iniluluklok. Siya ang magdadala ng bagong Babylonia. Habang patuloy nilang inoobserbahan ang ritual, napansin ni Elena na may isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa paligid ng altar, may mga dokumento at artifact na tila ginamit sa iba't ibang seremonya sa nakaraan. Isa sa mga ito ay may simbolo ng babae sa halimaw, ang eksaktong imahe na nakita nila sa mural sa lihim na silid. Hindi natin pwedeng hayaang matapos ang ritual na ito, sabi ni Elena.
Kailangan nating sirain ang altar o itigil ang kanilang plano bago maging huli ang lahat. At paano natin gagawin yon? Tanong ni Marcus. Ang lugar na ito ay puno ng mga tagapagbantay. Kung gumawa tayo ng kahit anong ingay, tiyak na matatapos agad ang lahat. Si Nathan, na abala sa pag-aaral ng layout ng silid, ay biglang nakaisip ng ideya. May plano ako, sabi niya. Kailangan nating gumawa ng dalawang bagay ng sabay, sirain ang altar at ihayag ang kanilang plano sa publiko. Ang silid na ito ay may mga security camera na konektado sa parliament. Kung magagawa nating makuha ang footage ng ritual, maipapakita natin ito sa mundo. Habang nagsisimula silang ipatupad ang plano, si Elena ay patuloy na nakatingin sa leader na nasa gitna ng seremonya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng karisma habang binibigkas niya ang mga salitang Latin na hindi maunawaan ni Elena. Ngunit ang damdaming dala nito ay sapat upang iparamdam sa kanya ang bigat ng ritual. Ad coronam stellarum ducatur, sabi ng leader habang hawak ang isang korona na may mga bituin. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang trono ay itatatag at ang mundo ay luluhod. Biglang nakaramdam ng galit si Elena. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang bahagi ng ritual, ito ay direktang konektado sa propesya ng Babylonia na binasa niya mula sa mga dokumento. Ang lahat ng kanilang kinatatakutan ay nangyayari na. Habang si Marcus ay abala sa pag-hack sa sistema ng security camera, si Nathan ay nagtungo sa likuran ng altar upang maghanda ng mga pampasabog na idinisenyo upang sirain ang estruktura. Si Elena, sa kabila ng takot, ay lumapit sa gilid ng silid upang suriin ang mga dokumento at artifacts. Ang kanyang mga mata ay napatigil sa isang aklat na bukas sa gitna ng altar. Ang pamagat nito, Mysterium Babylonica. Agad niyang kinunan ng litrato ang mga pahina gamit ang kanyang telepono. Ang aklat na ito ay maaaring maglaman ng lahat ng sagot, sabi niya sa sarili. Ito ang magpapakita ng buong plano nila. Ngunit bago pa nila matapos ang kanilang misyon, biglang may nakakita kay Nathan na nagtatago sa likuran ng altar. May tao rito, sigaw ng isa sa mga tagapagbantay. Agad na kumilos ang lahat. Si Marcus, na nasa likod pa rin ng mga monitor, ay sinubukang ilipat ang footage sa isang secure na server. Si Elena, sa gitna ng kaguluhan, ay tumakbo papunta sa altar upang kunin ang aklat at ang korona. Ngunit bago pa niya magawa ito, humarap sa kanya ang leader ng ritual. Akala mo ba ay mapipigilan mo kami? Tanong nito, ang boses ay malamig at puno ng panunuya. Ang Babylonia ay hindi mapipigil. Ito ang nakatakda. Sa gitna ng tensyon, biglang pumutok ang isang malakas na ingay mula sa likuran. Ang mga pampasabog na inilagay ni Nathan ay nagsimulang mag-apoy, sinisira ang bahagi ng altar at ang mga simbolo na naroon. Ang kaguluhan ay nagdulot ng takot sa mga tagapagbantay, at karamihan sa kanila ay tumakbo upang iligtas ang kanilang sarili. Si Elena, sa huling pagkakataon, ay kinuha ang aklat at ang korona bago tumakbo pabalik sa lagusan. Si Marcus at Nathan ay sinigurong ligtas ang kanilang paglabas habang ang buong silid ay unti-unting bumagsak. Sa labas ng parliament, habang sila ay habol ang hininga, tiningnan nila ang nasirang gusali mula sa malayo. Alam nilang hindi pa tapos ang kanilang laban, ngunit ang kanilang ginawa ay isang malaking hakbang upang pigilan ang plano ng Ordo Babylonica. Habang hawak ni Elena ang aklat at ang korona, naramdaman niyang ang susi sa pagkatalo ng bagong Babylonia ay nasa kanilang mga kamay. Ngunit ang tanong ay, paano nila magagamit ang mga ito upang tuluyang tapusin ang plano ng halimaw? Ang malamig na hangin ay dumadaloy mula sa lagusan habang sina Elena, Nathan, at Marcus ay patuloy na naglalakad papunta sa pusod ng parliament. Ang dilim sa kanilang paligid ay tila humihigop ng liwanag mula sa kanilang mga flashlight. Sa bawat hakbang, nararamdaman nila ang bigat ng misyon na kanilang tinatahak, ang pigilan ang isang ritual na maaaring magpabago sa takbo ng mundo. Sa wakas, narating nila ang pinto patungo sa ilalim ng gusali. Ang pinto ay may nakaukit na simbolo ng korona at mga bituin, eksaktong katulad ng nakita nila sa altar sa lihim na silid. Tumigil saglit si Marcus, sinusuri ang pinto gamit ang kanyang mga kagamitan upang tiyaking walang alarmang mag-aalerto sa mga bantay. Malinis, sabi ni Marcus matapos ang ilang minuto. Handa na ba kayo? Handa o hindi, wala na tayong atrasan, sagot ni Nathan habang tinitingnan si Elena. Ikaw ang may hawak ng susi, Elena. Kapag nasa loob na tayo, ikaw ang magdedesisyon kung paano natin haharapin ito. Huminga ng malalim si Elena, hawak ang kwintas na iniabot ni Isabel.
Kung may natutunan ako mula rito, ito ay ang katotohanang walang anuman ang magtatagumpay kung hindi natin ito haharapin ng harapan. Pagpasok nila sa silid, tumambad sa kanila ang isang tanawin na tila mula sa ibang mundo. Ang malaking bulwagan ay napuno ng mga ilaw na parang mga bituin na nagmumula sa mga chandelier na hugis korona. Sa gitna ng silid, may isang malaking altar na kahawig ng nakita nila sa ilalim ng simbahan sa Strasbourg, ngunit mas engrande. Sa paligid ng altar, may ilang kalalakihan at kababaihan na nakasuot ng itim na robe, abala sa pag-aayos ng mga bagay para sa ritual. Narito na tayo, bulong ni Marcus. Ito ang seremonya ng gabi ng mga bituin. Habang nagtatago sa isang gilid ng silid, napansin ni Elena ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng altar. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw, at ang bawat kilos niya ay tila puno ng otoridad. Siya ang leader na binanggit ni na Marcus at Isabel, ang halimaw na tinutukoy sa mga propesya. Siya na ba yon? Tanong ni Elena kay Nathan. Tumango si Nathan. Kung tama ang lahat ng nakita natin, siya ang leader na kanilang iniluluklok. Siya ang magdadala ng bagong Babylonia. Habang patuloy nilang inoobserbahan ang ritual, napansin ni Elena na may isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa paligid ng altar, may mga dokumento at artifact na tila ginamit sa iba't ibang seremonya sa nakaraan. Isa sa mga ito ay may simbolo ng babae sa halimaw, ang eksaktong imahe na nakita nila sa mural sa lihim na silid. Hindi natin pwedeng hayaang matapos ang ritual na ito, sabi ni Elena. Kailangan nating sirain ang altar o itigil ang kanilang plano bago maging huli ang lahat. At paano natin gagawin yon? Tanong ni Marcus. Ang lugar na ito ay puno ng mga tagapagbantay. Kung gumawa tayo ng kahit anong ingay, tiyak na matatapos agad ang lahat. Si Nathan, na abala sa pag-aaral ng layout ng silid, ay biglang nakaisip ng ideya. May plano ako, sabi niya. Kailangan nating gumawa ng dalawang bagay ng sabay, sirain ang altar at ihayag ang kanilang plano sa publiko. Ang silid na ito ay may mga security camera na konektado sa parliament. Kung magagawa nating makuha ang footage ng ritual, maipapakita natin ito sa mundo. Habang nagsisimula silang ipatupad ang plano, si Elena ay patuloy na nakatingin sa leader na nasa gitna ng seremonya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng karisma habang binibigkas niya ang mga salitang Latin na hindi maunawaan ni Elena. Ngunit ang damdaming dala nito ay sapat upang iparamdam sa kanya ang bigat ng ritual. Ad coronam stellarum ducatur, sabi ng leader habang hawak ang isang korona na may mga bituin. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang trono ay itatatag at ang mundo ay luluhod. Biglang nakaramdam ng galit si Elena. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang bahagi ng ritual, ito ay direktang konektado sa propesya ng Babylonia na binasa niya mula sa mga dokumento. Ang lahat ng kanilang kinatatakutan ay nangyayari na. Habang si Marcus ay abala sa pag-hack sa sistema ng security camera, si Nathan ay nagtungo sa likuran ng altar upang maghanda ng mga pampasabog na idinisenyo upang sirain ang estruktura. Si Elena, sa kabila ng takot, ay lumapit sa gilid ng silid upang suriin ang mga dokumento at artifacts. Ang kanyang mga mata ay napatigil sa isang aklat na bukas sa gitna ng altar. Ang pamagat nito, Mysterium Babylonica. Agad niyang kinunan ng litrato ang mga pahina gamit ang kanyang telepono. Ang aklat na ito ay maaaring maglaman ng lahat ng sagot, sabi niya sa sarili. Ito ang magpapakita ng buong plano nila. Ngunit bago pa nila matapos ang kanilang misyon, biglang may nakakita kay Nathan na nagtatago sa likuran ng altar. May tao rito, sigaw ng isa sa mga tagapagbantay. Agad na kumilos ang lahat. Si Marcus, na nasa likod pa rin ng mga monitor, ay sinubukang ilipat ang footage sa isang secure na server. Si Elena, sa gitna ng kaguluhan, ay tumakbo papunta sa altar upang kunin ang aklat at ang korona. Ngunit bago pa niya magawa ito, humarap sa kanya ang leader ng ritual. Akala mo ba ay mapipigilan mo kami? Tanong nito, ang boses ay malamig at puno ng panunuya. Ang Babylonia ay hindi mapipigil. Ito ang nakatakda. Sa gitna ng tensyon, biglang pumutok ang isang malakas na ingay mula sa likuran. Ang mga pampasabog na inilagay ni Nathan ay nagsimulang mag-apoy, sinisira ang bahagi ng altar at ang mga simbolo na naroon. Ang kaguluhan ay nagdulot ng takot sa mga tagapagbantay, at karamihan sa kanila ay tumakbo upang iligtas ang kanilang sarili. Si Elena, sa huling pagkakataon, ay kinuha ang aklat at ang korona bago tumakbo pabalik sa lagusan. Si Marcus at Nathan ay sinigurong ligtas ang kanilang paglabas habang ang buong silid ay unti-unting bumagsak.
Sa labas ng parliament, habang sila ay habol ang hininga, tiningnan nila ang nasirang gusali mula sa malayo. Alam nilang hindi pa tapos ang kanilang laban, ngunit ang kanilang ginawa ay isang malaking hakbang upang pigilan ang plano ng Ordo Babilonica. Habang hawak ni Elena ang aklat at ang korona, naramdaman niyang ang susi sa pagkatalo ng bagong Babilonya ay nasa kanilang mga kamay. Ngunit ang tanong ay, paano nila magagamit ang mga ito upang tuluyang tapusin ang plano ng halimaw? Ang umaga ay nagdala ng malamlam na liwanag sa Strasbourg, ngunit ang bigat ng nagdaang gabi ay nanatili sa dibdib ni Elena, Nathan, at Marcus. Sa isang maliit na silid sa gilid ng lungsod, tahimik silang nagtipon upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Sa gitna ng mesa ay naroon ang dalawang pinakamahalagang bagay na nakuha nila, ang aklat na Mysterium Babylonica at ang korona na puno ng mga bituin. Si Elena, na tila hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari, ay binuksan ang aklat at nagsimulang magbasa. Ang mga pahina nito ay puno ng sinaunang Latin na nangangailangan ng maingat na interpretasyon. Ngunit sa bawat salitang nababasa niya, mas lalong luminaw ang layunin ng Ordo Babylonica. Ang mga ritual nila ay hindi lamang simbolismo, sabi niya sa wakas. Ito ay mga hakbang upang makakuha ng ganap na kontrol sa pamamagitan ng relihiyon, ekonomiya, at politika. Ang korona ng mga bituin ay hindi lang isang simbolo, ito ang sagisag ng kanilang kapangyarihan. At ang leader na yon, dagdag ni Nathan, ang tinatawag nilang halimaw, ay gagamitin ang korona upang kumbinsihin ang mundo na siya ang tagapagligtas. Ngunit sa likod ng lahat, siya ang magdadala ng ganap na pagkawasak. Habang pinag-aralan nila ang mga nilalaman ng aklat, biglang pumasok si Marcus, hawak ang kanyang laptop. Nakuha ko ang footage mula sa ritual, sabi niya, ipinapakita ang video sa screen. Lahat ng nangyari kagabi, ang mga ritual, ang mga tagapagbantay, at ang altar, ay nakunan ko. Tumigil si Elena sa pagbabasa at lumapit sa screen. Ang footage ay malinaw na nagpapakita ng mga detalye ng seremonya, kasama ang leader na nagbibigay ng pananalita sa harap ng altar. Ito ang ebidensya na kailangan natin, sabi niya. Kung maipapalabas natin ito sa publiko, maaaring mapigilan natin ang kanilang plano. Ngunit paano natin ito gagawin? Tanong ni Nathan. Ang Ordo Babylonica ay may impluensya sa media at politika. Hindi natin basta-basta maipapakalat ito nang hindi tayo natutunton. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga opsyon, nag-alok si Marcus ng isang ideya. May kilala akong isang mamamahayag na matagal nang naghahanap ng mga kwento tungkol sa korupsyon sa European Parliament. Kung maibibigay natin sa kanya ang footage, may tsansa siyang maipakalat ito. Si Elena, bagaman nagdadalawang isip, ay tumango. Wala na tayong ibang pagpipilian. Kung maghintay pa tayo, baka masyadong huli na. Kinabukasan, nakipagkita sila sa mamamahayag na tinutukoy ni Marcus. Si Lydia Morio, isang kilalang investigative journalist, ay tahimik na nakinig habang ipinaliwanag nila ang kanilang natuklasan. Nang makita niya ang footage, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkagulat. Kung totoo ang lahat ng ito, sabi niya, ito ang pinakamalaking kwento na maaari kong mailathala. Ngunit kailangan kong maging maingat. Kapag inilabas ko ito, siguradong habulin nila ako. At hindi lang ikaw, sabi ni Nathan. Ang lahat ng kasangkot ay mapanganib ang buhay. Ngunit ito ang tanging paraan upang mapigilan sila. Habang si Lydia ay nagsisimulang maghanda upang ilathala ang kwento, si Elena ay patuloy na nagbabasa ng aklat. Sa isa sa mga huling pahina, may nakita siyang isang pahinang tila nagbibigay ng babala. Ang halimaw ay hindi mawawala sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng liwanag ng katotohanan. Liwanag ng katotohanan, bulong niya sa sarili. Ibig sabihin, ang tanging paraan upang mapigilan sila ay ang ilantad ang lahat ng kanilang ginagawa. Ngunit bago pa maisakatuparan ang kanilang plano, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa gitna ng kanilang paghahanda, isang malakas na pagsabog ang narinig sa kalapit na gusali. Ang ingay ay yumanig sa buong kalye, at biglang natigil ang kanilang mga galaw. Tumayo kayo, sigaw ni Marcus habang tumatakbo papunta sa bintana. Sa labas, nakita nilang may mga itim na fi na dumating sa lugar. Ang Ordo Babylonica ay natunton na sila. Alis tayo rito ngayon din, sabi ni Nathan habang sinusubukang kunin ang mga dokumento at ang aklat. Habang tumatakbo sila palabas ng gusali, narinig nila ang mga yabag ng mga tauhan ng Ordo Babylonica na papalapit. Si Lydia, hawak ang kanyang laptop, ay sumama sa kanila. Ngunit alam nilang hindi magiging madali ang kanilang pagtakas.
Sa gitna ng tensyon, nagawa nilang makalayo gamit ang isang sasakyan na naiwan ni Marcus sa likuran ng gusali. Habang nasa daan, si Lydia ay nagpadala ng backup ng footage sa isang secure na server. Kahit ano ang mangyari, sisiguraduhin kong lalabas ito, sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Pagdating nila sa isang ligtas na lugar, tahimik na nagtipon ang grupo. Ang kanilang misyon ay malapit ng magwakas, ngunit alam nilang ang kanilang ginawa ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Si Elena, hawak ang aklat at ang korona, ay tumingin sa mga kasama niya. Hindi natin mababago ang lahat sa isang araw, sabi niya. Ngunit ang katotohanan ang magpapalaya sa mundo mula sa mga kamay ng kasamaan. Kailangan nating ipaglaban ito hanggang sa huli. Tumango si Nathan. At gagawin natin ang lahat upang tiyaking ang liwanag ng katotohanan ay makita ng lahat. Habang sumisikat ang araw, ramdam ni Elena na ang kanilang laban ay malayo pa sa katapusan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang liwanag ng katotohanan ay nagsisimula ng magmingming. Ang liwanag ng umaga ay tila malamlam habang binabaybay nina Elena, Nathan, Marcus, at Lydia ang kanilang huling misyon. Ang korona ng mga bituin ay nakalagay sa isang secure na lalagyan, hawak ni Nathan habang sila ay patungo sa isang ligtas na lokasyon kung saan walang kamay ng Ordo Babylonica ang maaaring umabot dito. Ngunit alam nila na hindi sila magtatagal sa katahimikan. Ang mga anino ng organisasyon ay palaging nagmamasid. Sa kanilang sasakyan, nagkakapalitan sila ng mga plano. Marcus, sabi ni Nathan, ano ang progreso ng mga leak sa media? Anong epekto nito sa publiko? Tumango si Marcus habang tinitingnan ang kanyang laptop. Ang mga balita tungkol sa ritual ay nagpapasabog ng protesta sa buong Europa. Ang ilang politiko ay nagsimula ng bumaliktad laban sa Ordo Babylonica, ngunit maraming tao pa rin ang hindi naniniwala. Kailangan pa nating palakasin ang ating pahayag. Tama si Marcus, dagdag ni Lydia. Ang laban na ito ay hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi sa paniniwala ng mga tao. Ang korona ay simbolo nila, ang pagbuwag dito ay maaaring maging susi upang mawala ang impluensya nila. Habang nagmamaneho sila papunta sa isang ligtas na lokasyon sa mga bundok ng Swiss Alps, nakatanggap sila ng tawag mula kay Argos. Ang boses nito ay seryoso ngunit puno ng babala. Alam nila kung saan kayo pupunta, sabi ni Argos. Ang Ordo Babylonica ay nagpadala na ng mga tauhan upang harangin kayo. Kailangan niyong maging mabilis. Ang korona ay hindi dapat mahulog sa kanilang mga kamay. Anong gagawin natin kung maabutan nila tayo? Tanong ni Elena. Tiwala sa plano, sagot ni Argos. Ang liwanag ng katotohanan ay nasa panig ninyo. Ngunit tandaan, may mga sakripisyong kailangang gawin. Ang huling mga salita ni Argos ay tumama kay Elena. Alam niya na ang kanilang laban ay maaaring humantong sa mga kawalan, ngunit ang bigat ng misyon ay masyadong mahalaga upang umatras. Pagdating nila sa mga makikitid na daan ng Swiss Alps, naramdaman nila ang presensya ng mga sasakyang sumusunod sa kanila. Si Nathan, na nasa manibela, ay pinabilis ang takbo upang maiwasan ang mga humahabol. Narito na sila, sabi ni Marcus habang tinitingnan ang rearview mirror. Hindi na tayo ligtas dito. May daan patungo sa mas mataas na bahagi ng bundok, sagot ni Lydia. Doon natin maaaring iligaw ang mga humahabol. Habang binabaybay nila ang makipot na daan, dumating ang mga itim na si ng Ordo Babylonica. Nagsimula ang habulan sa gilid ng bundok, ang bawat liko ay tila delikado, ngunit hindi bumitaw si Nathan sa kontrol. Sa isang bahagi ng kalsada, isang bala ang tumama sa gulong ng kanilang sasakyan. Napilitan silang huminto habang ang kanilang mga humahabol ay papalapit. Bumaba sina Nathan at Marcus mula sa sasakyan, hawak ang mga armas na nakuha nila mula sa isang kontak. Elena, Lydia, itago ninyo ang korona, sabi ni Nathan. Kami ang haharap sa kanila. Pero Nathan, pilit na sabi ni Elena, ngunit pinutol siya nito. Hindi tayo maaaring mabigo dito, sagot ni Nathan. Ang misyon natin ang pinakamahalaga. Magtulungan tayo upang matapos ito. Habang si Marcus at Nathan ay nakipaglaban sa mga tauhan ng Ordo Babylonica, si Elena at Lydia ay tumakbo papunta sa isang tagong kuweba na nakalagay sa mapa ni Marcus. Sa loob nito, itinatago nila ang korona sa ilalim ng isang bato, kasama ang isang ear tracker upang matiyak na ito ay hindi mawawala. Sa labas, patuloy ang tensyon habang sinusubukan ni Nathan at Marcus na pigilan ang mga humahabol. Ang ingay ng putukan ay umalinggaw sa paligid ng bundok,
Ngunit ang determinasyon ng dalawa ay hindi matitinan. Sa kabila ng mas maraming bilang ng kalaban, nagawa nilang pigilan ang karamihan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang bala ang tumama kay Marcus. Bumagsak siya sa lupa, hawak ang kanyang tagiliran. Tumakbo si Nathan papunta sa kanya, ngunit hindi na niya nagawang isalba ang kanyang kaibigan. Marcus, sigaw ni Nathan, ang kanyang boses ay puno ng galit at lungkot. Ngunit bago pa man bumigay ang damdamin, kinuha niya ang mga natitirang baril ni Marcus at itinuloy ang laban. Sa loob ng kuweba, naramdaman ni Elena at Lydia ang mga alingaungaw ng labanan. Kailangan nating bumalik kay Nathan, sabi ni Elena, hawak ang kanyang taser at maliit na baril na nakuha nila. Elena, kung bumalik tayo, baka hindi na natin mailabas ang corona, sagot ni Lydia. Ang misyon natin ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano. Ngunit ang determinasyon ni Elena ay masyadong malakas. Kung hindi natin siya tutulungan, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Sa labas, narating ni Elena si Nathan, na nakikipaglaban pa rin sa natitirang tauhan ng Ordo Babylonica. Sa kabila ng pagod at sugat, hindi sumuko si Nathan. Nang makita siya ni Elena, nagliwanag ang mukha nito. Akala ko iiwan mo na ako, sabi ni Nathan, ang boses ay pagod ngunit may bahid ng tuwa. Hindi ko kayang gawin yon, sagot ni Elena. Magkasama tayong nagsimula rito, magkasama rin tayong tatapos. Matapos ang matinding laban, nagawa ni Elena at Nathan na mapigilan ang natitirang tauhan. Ngunit ang sakripisyo ni Marcus ay nagbigay ng bigat sa kanilang tagumpay. Tumayo sila sa gilid ng bundok, hawak ang korona, habang iniisip ang susunod nilang hakbang. Ang korona ay ligtas na, sabi ni Nathan. Ngunit ang laban ay malayo pa sa tapos. Ang Ordo Babylonica ay patuloy na maghahanap ng paraan upang bawiin ito. Tama ka, sagot ni Elena. Ngunit ang liwanag ng katotohanan ay nagsimula ng magningning. At hanggat tayo'y humahawak dito, hindi nila magagapi ang mundo. Habang bumaba ang araw sa Swiss Alps, alam nina Elena at Nathan na ang kanilang laban ay hindi lamang laban ng ilang tao, kundi laban ng buong mundo para sa katotohanan at kalayaan. At kahit na ang anino ng Babylonia ay nanatili, ang liwanag ng kanilang misyon ay nagbigay ng pag-asa na isang araw, ang mundo ay magiging malaya mula sa kadiliman. Binabati kita sa pag-abot sa dulo ng video na ito. Kung nakarating ka hanggang dito, gusto naming malaman na isa ka sa mga espesyal na sumubaybay. Mag-iwan ng komento na may salitang liwanag para ipakita na kasama ka namin sa paglalakbay na ito patungo sa katotohanan. Abangan namin ang mga komento mo.